Hi, good day. I'm with Kuya Jobert today and kasama namin siya. Siya yung napili namin ma-interview for our media exposure. So, let's start. So, first question namin. Siyempre, kilala ka as Kuya Jobert. So, gusto namin malaman yung true name mo. Ano itong pangalan ko? Jobert Reveresa, Austria. Pwede ba namin malaman kung ilang taon ka na? 44. Are you married? Oo, pero hiwalay ako. You have kids? Meron siya. Isa lang. Okay. Pwede namin malaman kung saan ka nag-aral? College? Nag-aaral ako na sa Lyceum. Na-graduate? Hindi. Undergraduate ako dahil nag-asawa ako ng maaga. Pero anong course? ASCOM. Yung Mascom na course mo, was it your choice or was your parents? Choice ko. So gusto mo talaga? Kasi lahat ng mga kapatid ko sa akin dati ko, puro mathematician yun. Puro engineering. Eh ako lang yung mahina sa amin sa math. Pero feeling ko, kasi matataas grade ko sa English dati. Kaya sabi ko baka pwede. Tsaka parang masarap na trabaho. So, hanggang anong year ka lang? Second year. Second year. Obviously, parang alam naman nating lahat na YouTube sensation ka and dun ka nagsimula. But, paano or sino yung nagpasok sa'yo sa industriya nito? Wala na. Nakita lang kasi pinost lang yun ng kaibigan ko eh. Nagbibiruan lang kami. Kay Jobert ko nakita ng video. Kasi yung nakikita sa YouTube, yun normal ko yun, natural ko yun. So, kinunan ako habang ginagawa ko yung ding-dong. Tapos sabi niya, kay Jobert, post natin to sa YouTube. Sabi ko, ano yun? Wala akong alam na. Wala akong alam doon. YouTube, niloko mo ko ha. Di sikat ka doon. Nakakatawa to. Bahala ka. So yun. Noong una, pinanood ko kinabukasan. Ang view, dalawa. Ako lang nanood, tsaka siya. Sabi ko, ulul, tinuloko lang ako nito. Tumagal. Tapos nakita ng mga klase niya. Sumabog yun sa university. Sa mga schools. Yun na, dumami na ng dumami. Hanggang naging 100,000 na. Pero matagal bago dumami? Siguro mga 2 taon. Mm. Kilala na ako. Kasi sunod-sunod na yung ginawa ko eh. Ding-dong, kamyas, peras. So, nung dumadami na yung views, dun ka na nagsimula magdagdag ng videos? Or hindi mo naman intention? Wala. Trip mo lang? Trip ko lang kasi hindi ko naman, wala lang. Masaya lang ako na may natutuwa doon sa mga ginagawa ko. Tapos may mga nagko-comment. Ito, nakakatawa to. Tapos Kuya Jobert kasi yung tanong sa akin doon. Kaya doon ako nakilala pangalan ko. Totoo nga Kuya Jobert hanggang ngayon. Kuya Jobert tawag nila sa akin. Tapos after nun, nung dumami na yung views, nakita nung IFM, 93.9 na IFM, yung video ko. So inisip nila. Kasi mabilis daw ako mag-isip. Pwede ako sa radyo. Tapos tinawagan ako. Nag-start. Sabi nga sa akin, gusto mo mag-board? Ha? Board? Yun ako, si surfing. Tapos surfing. Ay, hindi na radyo. Hindi ako ng trabaho ko, DJ. So, thankful ka ba sa kaibigan mo? Nag-upload nun? Oo naman. Pero alam mo yun, napaka-low profile yun. Pag mula nang in-upload niya, mula nang sumikat ako, kasi nagtatrabaho na din. Never sa akin ng walang Jobert, hindi dahil sa akin. Inahanap ko nga lagi yun eh. Mailap. Pero laki utang na lubol kay Choy. Next. Gano'n ka nakatagal dito? Magsi 7 years na. 7 years. Matagal na din. Pero, sa 7 years mo sa showbiz, ano yung mga experiences mo na hindi mo makakalimutan? Marami, di ba? Unang-una, pag nag-showbiz ka, siyempre dahil puro sikat yung mga pinapanood mo lang dati. Tapos ngayon, makakasama mo. Katulad ko, unang na-eksena ko si Angelica Pangaliban. Isipin mo, di ba? Siyempre, takot ka. Pinapanood mo lang sila sa banana split. Tapos biglang makakasama mo na. Nung una, nakakatakot. Parang hindi ko siguro makakasundo itong mga to. Pero nung nakita nila yung trabaho ko, eventually, tatawa na rin sila sa akin. Doon kami naging close. Hindi ako nagsasalita nun. Hindi nga ako pumapasok sa dressing room eh. Sa labas lang ako. Kuya Jobert, kayo na po. May kukuha na eksena. Tatanong sila, sino ba yan? Nakakatawa yan. Doon na ako nila nakilala. So, yung nag-manage sa'yo, or may nagkuha sa'yo manager, or Meron, yung mga una, kaya lang
niloko lang ako. Ah, okay. So, may mga ganun pa. So, as an artist, anong may advice mo sa aming mga media practitioner ba? Katulad naman kahit anong career, di ba? Kung ano yung pinasok nyo, kung gusto nyo, di ba, mahalin nyo yung ginagawa nyo, tapos pag-aralan nyo mabuti kung ano yung gusto nyo maging, di ba? Kaya kailangan kasi meron kayong goal, di ba? May pangarap kayo dun sa gusto nyo umpisahan sa buhay nyo, di ba? Kahit na anong career yan, kahit ako, nag-umpisa ako mag-artista, dapat pinag-aaralan lahat, pinagtsatsagaan, pinaghihirapan. Sino or yung naging inspirasyon mo nung pumasok ka dito? Siyempre, hindi naman ganun kadali yung magiging trabaho mo. Naging inspirasyon ko yung pagiging mahirap. Di ba? Nag-umpisa ako nun, nakatira lang ako sa lumang jeep. Ilang taon ako sa jeep, 1 taon. Parang mamatay na nga ako nun eh. Di ba? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Di ba? Yung inspirasyon ko yung buhay ko na wala nang direksyon. Di ba? Na hindi ko alam, meron pa palang pag-asa. Nung nakita ko yung buhay ko na gano'n, hindi ako pumayag na maging gano'n lang ako. Mamamatay na lang ba akong ganito? Yun. Hanggang ngayon, yun yung binalikan ko. Sino ka bago ka pumasok sa showbiz? Ako. Sino si Kuya Jobert? Sira ulo ko eh. Siga ako sa amin. Takot sa akin yung mga tao doon. Pag nalasing ako kasi pag wala nang iwalay kami ng asawa ko, nag-drugs ako. Inom lang ako ng inom. Wala akong ginawa gabi-gabi. Pag-iinom kami ng mga barkada ko, mamubulpi lang kami. Saka dahil frat din ako, sanay din ako dating magulong tao. Nahabol ako ng pulis sa bubong. Barilan ako. Totoo yun. Lagi ako may baril. Pag inaway mo ako, siguradong papalokpokin ka ng baril ako, mabarling kita. Nang masaya ako nun. Pero sa nakikita mo naman, worth it ba? Yung pag-take mo ng risk sa pagpasok sa showbiz? Oo naman, worth it. Kasi, although marami din, di ba, marami ka rin mga takot. O baka hindi pwede, di ba? Pero worth it kasi nung minahal ka na ng trabaho, tapos naintindihan mo na yung sistema ng showbiz, di ba? Worth it kasi para sa akin ito yung pinakamagaling pagkakitaan. Kasi parang naglalaro ka lang eh, di ba? Kung anong, parang kung ikaw karir mo, kung engineer ka, masaya mong gawin. Lahat naman ang ginagawa ng tao, kung ano yung pinili mong field sa buhay, kung masaya ka kahit na anong trabaho yan, kung masaya ka, worth it. Kontento ka na ba? Oo naman. Kasi yung trabaho ko, parang kita nyo naman, naglalaro lang kami dito, di ba? Ako hindi naman trabaho to eh. Laro, sa akin to, laro. Pero kaya lang, habang naglalaro ka, isipin mo rin, career mo to eh, di ba? Kahit comedy yan, hindi naman pinag-aaralan yan eh. Likas yan sa atin. Pero kailangan pag-aralan mo kung ano yung nagbabago-bago rin kasi yung ano ng tao eh. Gusto yung, ano ba, yung pagtanggap nila rin sa comedy. Next, sino ka bago ka pumasok sa showbiz? Ako, Sino si Kuya Jobert? sira ulo ko eh. Siga ako sa amin. Maraming nagpapatawa pero walang yung sense of humor, importante yun. Paano mo na-overcome yung mga nanghuhusga sa'yo? Alam mo, kahit hindi ka sikat, di ba? Marami naman ang huhusga talaga eh, di ba? Siguro, yung iba, mostly inggit lang yun. Noong una, pinapatulang ko yung mga yan kasi nakakapikon. Pero kung iintindihin mo, araw-araw yung mga taong naninira sa'yo sa salita, masisira ka, di ba? Importante, alam mo sa sarili mo, yung ginagawa mo tama, wala kang naapektuhan, wala kang inaapakan, pakialam mo sa kanila, di ba? Charlie Chaplin yun, galing-galing, may mga haters yun. Lahat ng tao, hindi mo mapiplease lahat ng tao. May recommend mo ba sa iba yung career na meron ka ngayon? Bakit?
kung sa tingin ko, yung sa tingin ko, yun yung pinili nilang career, di ba? Tsaka may talent sila. Oo, sasabihin ko, tirahin mo. Sasabihin ko sa kanila, tuloy mo. Kasi alam mo naman yun kung di ba? Kung may talent yung tao, i-encourage mo sila. Pero kung alam mong wala, sabihin mo, ganap ka ng ibang bagay sa'yo siguro. Nag-stand-up comedian ka na before? Sinubukan ko. Sinubukan ko dati, may mga open mic, kasi mga comedy cartel dati, mga kaibigan ko rin yung mga yun. Kaya lang iba ang stand-up sa ginagawa ko di ba? Mga sitcom, iba pag may script, tsaka iba yung impromptu kasi yun, di ba? Ako, takot ako sa maraming tao, yung biglaan. Pero bigyan mo ako ng senaryo, tsaka script, kaya kong palalaruin yun. Character. So, as a comedian, para sa'yo, ano ibig sabihin ng comedy? When you say comedy? Comedy, expression. Expression. Expression, art. Para sa akin, comedy, art, di ba? Parang kung ikaw, pintor ka, paano may express yung feelings mo in a form of art, di ba? Ganun may na-express. Ngayon, pag comedian ka, paano mo, kasi rin ba, parang merong isang bagay na ipapakita sa'yo. Paano mo i-interpret yung bagay na yun as a comedian, di ba? Ganun. Dapat, art din yung art yun. So, when nagpa-perform ka, gaano ka-importante yung reaction ng audience sa ginagawa mo? Importante yun kasi yun di ba? Yun yung nakaka-boost ng para ma-hype yung sarili mo din, di ba? Kailangan makita mo natutuwa yung tao, makikita mo sa reaction nila. Kaya kailangan una pa lang. Depende din, di ba? Sa stand-up, ganun. Kailangan bulaga talaga yung may timing dun Pero sa akin, yung ginagawa ko pag-arte, alam ko, sa tagal ko nung ginagawa yun, alam ko kung kailan ako nakakatawa at hindi. Sanay ka na ba sa kasikatan mo? Hindi naman. Medyo, oo. Sanay na. Sanay na. Paano ka nakakapagpasaya kung alam mo malungkot ka? Yun yung outlet ko Pag malungkot ako, mas magaling ako magpatawa. Sobra. Diesel ako doon, diesel. Yun nga lang, pag mag-isa ka na, Wala. wala. Yan ang problema pag komedyante ka. Alam mo, ang mga magagaling na komedyante, yan yung mga taong pag nasaktan yung mas nasasaktan niya. Pag umiiyak, iyakin niya. Masyadong emosyonal. Ako, mahalata mo pag nagpapatawa ako, katulad kaninang kulit ko, di ba? may dinadala ako dyan. Kuya Robert, bakit komedyante? Bakit komedyante? Ikaw yun Bakit komedyante? Sino? Bakit komedyante ako? Siguro dahil yun ako. Yun yung bumubuo sa'yo. Ako yun. Palagi mo ba, most of the time, nakakatawa ka? Hindi. Depende yun sa di ba? Depende sa kaya kailangan nga yung timing, di ba? Saka kailangan, pag komedyante ka, talagang kailangan i-analyze mo yung crowd, yung audience mo, binabasa mo yung mga tao. Basahin mo muna yung taong kakausapin mo, tsaka yung patatawanin mo, kung saan mo ka magdi-deliver nung gagawin mo, nung act mo. Kaya nga dapat psychology din, di ba? Dapat mabilis ka mag-isip, ano yung personality? Ano nakakatawa dito sa tao na ito? Dapat ganun. Ask Kuya Jobert, what makes you happy? Making people happy. Are you happy? Oo, hindi lagi, di ba? Masaya ako kasi nakabalik ako sa karir ko di ba? Nagagawa ko ulit yung mga gusto kong gawin. Pagkatapos yung nangyari sa akin, di ba? Akala ko titigil na yung mundo ko. Kasi isa sa dahilan kung piling ko kung ba't ako nabubuhay. Kasi para magpasaya ng tao. Ngayon, pag pinigil mo yung tao, dun sa gusto niyang gawin, pinatay mo na rin yung tao. Yung alam, patay na. Since
happy ka naman, then can you define happiness? Happiness. Happiness, yung parang happiness, maging kontento ka sa mga bagay na meron ka ngayon. Yung mga maliliit na bagay, yun para sa akin happiness ngayon. Kay Robert, may iba naman tayo. Kami kasi personally, and yung friends ko, and syempre naman, since YouTube sensation ka naman, narinig namin yung mga kanta mo na kinompose. So, kailan ka pa natuto mag-compose ng kanta? Ano ba? Grade 6 ata ako. Gumagawa ko ng mga ganun. Kasi yung kuya ko, mga pamilya namin, musician talaga. Kuya ko, composer yun. Sumasali yun dati sa ASEAN Song Fest. Tapos yung isang kapatid ko, nag-violin sa USA Symphony. Yung kapatid ko, professional drummer yun. Na nasa Australia na, yung mga kapatid ko kumakanta, nagigitara, nagpapiano. So bata pa ako yung bunso, pinapanood ko sila. Ako yung kumakanta talaga sa magkakapatid. Yung iba, gitara. Marunong ako, kakapa-kapa lang ako. Kabahin ko, tapos lalagyan ko ng lyrics, tapos melody. Hanggang nung medyo, ano ba yung unang kantang ginawa ko? Bilangit na rin. Sa labit araw, ikaw ang laging nais matanaw. Ang iyong ganda na iba't katangi-tangi, parang ang halalang at pag ika'y natangiti. Panalangin ko sana'y hingin, kahit sa panaginip lang ay marinig ko na ako'y minamahal mo rin. Wala na akong mahihiling, pagkat sa piling mo ay parang langit tayo. Yan yung unang babaeng minahal ko. Para sa babae. So, ayun. So, yung iba mong kanta, wala naman siyang, I mean, hindi mo siya ni-message para kanino? Or doon mo lang ine-express yung nararamdaman mo? Hindi. Mostly kasi ng mga kanta ko, inspirational. Meron din akong kapayapaan, meron akong mga pangkasal, yung mga love song ko, meron akong inspirational yung tungkol sa relationship ko sa Diyos. Diba? Kaya minsan iniisip ng tao, sige Jobert ba ganyan lang? Pero kung makikilala mo ako, talagang passion ko yan. Music, yun, kumanta. Okay, Jobert, since sinabi mo naman na hiwalay na kayo nung naging asawa mo before, if time will come, may bala ka pa bang magpakasal? Nakasal? Siguro. Diba? Depende pag tama yung babae. So far naman, sa dinami-dami na napagdaanan mo sa buhay, may pangarap ka pa bang hindi natutupad? Pangarap na hindi natutupad? Wala na eh. Para sa akin, kasi ako, araw-araw lang naman yung mga pangarap ko eh, di ba? Na sana, umaba pa yung magkaroon pa ako ulit ng isang araw para makapagpasaya ng tao. So, ibig sa buong araw, pag natulog ako, umabot ako ng gabi, natupad na yung pangarap ko ng araw na yun. So, araw-araw ako nangangarap. Favorite color? Green. Favorite food? Kilawin. Favorite movie? Exorcist. Matamis, maanghang. Manghang. Maaraw, maulan. Araw. Malamig, mainit. Malamig. Lights on, lights off. Lights off. Hard or beer? Beer. Victoria Court o Sogo? Siyempre, wala. Sorry, or... Mas pogi ka ba kay Ramon Bautista? Hindi. Sino ang kamukhang artista? Si Kuya Jobert. Sino ang gusto mong maka-love team if ever mabigyan ka ng break? Wala. Kung magiging hayop ka, ano ito at bakit? Ibon. Bakit? Ay, malaya. Kung kakandidato ka bilang isang presidente, ano ang magiging slogan mo? Mamatay ang mga tago. Kung mami-feature ka sa isang news article, what will be its headline? You're the man. Tuwing kailan ka nabibis? Pag natatay ko, tapos di mamatay. Last or love? Love.
Thank you so much, Kuya Jobert. Such a great opportunity. Thank you din.